Story 'to ng kasama ko sa trabaho. Better na POV niya ang story para mas maintindihan natin. The story goes like this. My work allows me to travel around the Philippines. Sa pagkakataong ito, galing ako ng Mati City, Davao Oriental. At may project ako sa Cagayan de Oro. Bandang 6:00 ng gabi, katatapos lang umulan kaya basa pang kalsada at malamig ang hangin. Paminsan-minsan lang ang kasalubong kong sasakyan. Para lang magkaroon kayo ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon, ang gamit kong sasakyan ay isang Toyota Hilux pickup. Ako lang mag-isang bumibiyahe at marami akong dala. Puno ang harapan dahil nandoon ang personal bag, laptop, kaya ang tanging bakanteng upuan ay ang nasa likod mismo ng driver's seat. Habang nagmamaneho ako, tapasin kong ang malaking welcome arc ng isang bayan sa Bukidnon. Bigla ko naalaala ang kwento ng pinsan ko. Sabi niya, kapag napadaan daw ako sa bayang yon, may mga kabataan makikita sa gilid ng highway na humihingi ng libreng sakay. Nakatayo lang daw sila sa gilid ng kalsada, naka-thumbs up, parang nag-hail ng taxi. Ang nakakatawa, sobrang seryoso niya nang sabihin na wag daw akong hihinto. Tinawanan ko lang siya. Paano kung kailangan nila ng sakay talaga? Papailing siya. Basta wag. Hindi niya pinaliwanag at hindi na rin ako nagtanong. Ilang minuto lang lumipas, parang sinakto talaga ng pagkakataon. May nakita akong mga kabataan sa gilid ng highway. Siguro 5 o 6 sila. May mga lalaki, may mga babae. Lahat sila nakathumbs up habang nakaharap sa mga dumarang sasakyan. Napangiti ako. Sila yata yun. Curious talaga ako eh. Gusto kong malaman kung bakit ganun ang kwento ng pinsan ko. Medyo mabilis ang takbo ko kaya nalampasan ko sila bago pa ako makapagdesisyon. Napapreno ako makalipas ang ilang metro. Sa side mirror, nakita kong may isang babaeng papalapit. Mukha siyang nasa 18 hanggang 20 anyos lang. Simple ang suot niya. Medyo basa pa siya ng ulan. Ngumiti siya habang nakataas pa rin ang hinalaki. Parang naiya pa nga eh. Doon ako medyo nagdalawang isip. Mag-isa lang kasi siya. Pero naisip ko, baka mas okay na isa lang ang sakay ko kaysa buong grupo. Binuksan ko ang bintana. Pasok. Tahimik lang siyang tumango bago sumakay. Mara niyang sinara ang pinto. Hindi niya sinabi kung saan siya bababa. Inisip ko na lang na baka mahiyaan lang siya. Ilang minuto kaming bumabiyahe na walang nagsasalita. Ako na una bumasag sa katahimikan. Saan ka pupunta? Pangunahan lang. Mahina ang boses niya. Halos hindi ko marinig. Taga rito ka? Tumango lang siya. Hindi siya madaldal. Pero hindi rin awkward. Paminsan-minsan, napapasilip ako sa kanya. Nakangiti lang siya habang nakatin sa labas. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi naman nakakailang. Parang sobrang tahimik lang. Sinubukan kong buksan ng radyo pero puro static lang tunog kaya pinatay ko na lang ulit. Wala rin signal ng cellphone kaya hindi ako makapag-Spotify. Pakalipas ang ilang minuto, napansin kong parang lumalamig. Hininaan ko pang aircon pero ganun pa rin. Hanggang sa tuluyan ko na itong pinatay. Hindi pa rin nawawalan lamig. Nilalamig ka ba? Tanong ko. Umiling lang siya. Sakto lang. Ngumuti ulit siya. Pagkarampa na ng ilang kilometro, siya naman nagsalita. Patagal ka na bang dumadaan dito? Oo. Madalas? Halos buwan-buwan. Pagkatapos ng ilang segundo, napagdesisyonan kong dumaan muna sa isang 7-Eleven na may katabing gasoline station. Medyo napagod na rin ako sa biyahe at gusto ko makapagkape bago ituloy ang pagmamaneho.
Napalingon ako sa babaeng kasama ko. Saglit lang ha, magpapagas, magpapagas lang ako tapos bibili ako ng kape sa 7-Eleven. Ngumiti lang siya at bahagyang tumango. Pagpasok namin sa gasoline station, itinapat ko ang Hilux sa fuel pump. Lumapit agad ang gasboy. Full tank sir? Oo, diesel, full tank. Habang kinakargahan niya ng diesel ang pickup, nagkwentuhan pa kami ng babae. Tinatanong ko siya kung estudyante ba siya, kung saan siya nakatira, at kung bakit bihira ang mga sasakyan sa lugar na yun kapag gabi. Maikli lang ang mga sagot niya. Paminsan-minsan tumatango lang. Napapansin ko rin sumusulip sa amin ng gasboy habang kinakarga ng sasakyan. Pagkatapos mapuno ang tangke, bumaba ako para magbayad. Sabay tayo pumasok, sabi ko sa kanya. Tumango lang ulit siya. Pumasok kami sa loob ng 7-Eleven. Dumiretso ako sa coffee machine habang siya naman ay naglakad papunta sa inumin sa may refrigerator side. Naisipan ko magbanyo muna. CR lang ako ha. Mauna ka na lang sa pick-up pagkatapos mo rito. Ngumiti lang siya. Sige. Paglabas ko ng comfort room, wala na siya sa loob ng convenience store. Kala ko bumalik na siya sa pick-up. So lumabas ako. Habang papalapit ako sa sakyan, tinawag ako ng gasboy. Sir, lumingon ako. Saan niya po yung Hilux? Oo, bakit? Nagkamot siya ng ulo na parang nangiyang magtanong. Curious lang po, hands-free po ba yung headset niyo? Napakunot na ako. Anong headset? Yung Bluetooth sir, yung pang-call. Napangiti ako. Wala akong headset eh. Napakunot noon na rin siya. Ha? Teka lang po sir. Kanina habang kinakargaan ko ng diesel ang pickup nyo, tuloy-tuloy pa kayo nagsasalita eh. Kala ko nga may ka-video call kayo o may kausap sa Bluetooth. Napatawa ako. Hindi may kasama ako. Sino po? Yung babaeng pinasay ko kanina. Biglang nawala ngiti sa mukha niya. Babae? Oo. Kasama ko pang pumasok sa loob eh. Napatingin siya sa convenience store. Saka muling sa akin. Sir, kailan po nakita kong bumaba ng pickup. At kailan din po nakita kong pumasok sa 7-Eleven. Napailing ako. Hindi boss, kasama ko siya. Nasa may refrigerator pa nga siya ng mga inumin bago ako nag-CR eh. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tinawag niya ang isa pang mas matandang attendant. Kuya, yung sinasabi ko, lumapit ang matandang attendant. Tiningnan niya muna ako bago nagtanong. Sir, saan niyo po naisakay yung babaeng sinasabi niyo? Bandang papasok lang ng bayan eh. Pagkalapas ng Welcome Art. May grupo ng mga kabataang nakathumbs up sa gilid ng highway. Isa lang pinasakay ko. Tahimik silang katinginan. Huminga ng malalim ang matandang attendant bago magsalita. Sir, marami na pong aksidente sa bahaging yan eh. Tumango lang ako. Oo nga raw eh. Muli niya ako tinignan. Kaya po kami mga taga rito, namimili talaga kami ng pinapasakay. Pakunot na ako. Bakit? Sandali siya natahimik. Pagkatapos ay may hining sinabi. May mga pagkakataon sir, hindi lahat ng humihingi ng sakay. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Napatingin na lang siya sa direksyon ng highway. Hindi ko na rin siya pinilit magsalita. Tahimik ako bumalik sa Hilux. Malaya pa biyahe ko eh. Bago ko pinandal ang sasakyan, napasulip ako sa rear view mirror. Wala naman tao. Nag-sign of the cross na lang ako at nanalangin para safe na sa pagmamaneho. Simula ng gabing yon, hindi na ako muling huminto para magsakay ng estranghero sa mga madidilim na highway. Kasi hindi mo alam kung tao nga ba o multo ang isasakay mo.